Ako si Jane, 24 anyos. 2 taon na akong nagtatrabaho bilang yaya ni Zai. Sa totoo lang, parang tunay na anak na ang turing ko sa bata. Akong nagpalaki, nag-alaga at tumayong ina sa paningin niya habang abala si Kael, ang daddy niya sa trabaho. Hindi ko alam na ang batang inaalagaan ko ay may koneksyon pala sa dugo ko. At ang boss kong laging nakakaaway ay magiging boss ko dahil lang sa kahilingan ng bata. Nakaupo si Jane sa gilid ng kama habang dahan-dahang pinupunasan ng noo ng bata gamit ang malinis na bimpo. Kahit na halatang pagod at madalas ay nahihirapan dahil sa karamdaman, hindi nawawala ang kislap sa mga mata ni Zai. Sa katunayan, ito pa ang madalas na nagbibigay ng lakas at tuwa sa mga taong nakapaligid sa kanila. Huminga ng malalim si Zai at pagkatapos ay sumilay ang isang nakakahawang ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Jane at sadyang binago ang tono ng kanyang boses na parang isang matandang mayaman na nagbibigay ng utos. Ate Jane, dapat alam mo na ako ay isang napakahalagang tao. Kaya dapat laging nakahanda ang lahat ng gusto ko, lalo na mga pagkain na matatamis. Alam kong bawal pero pwede naman ng konti lang, di ba? Just a little bit lang naman. Napatawa ng mahina si Jane habang umiiling. Inilapag niya ang bimpo sa tabi at hinaplos ang buhok ng bata. Naku Zai, ikaw talaga. Kahit kailan hindi ka nauubusan ng biro. Alam mo namang para sa kalusugan mo lang yon, di ba? Kapag sumunod ka sa payo ng doktor, siguradong gagandang pakiramdam mo at makakalakad ka na rin ulit ng maayos. Tapos kapag nangyari yun, baka sakaling payagan ka ni Papa Kael na makakain ng gusto mo. But for now, we have to be patient, okay? Sumimangot ng konti si Zai pero nagkukunwari lang siya. Tumawa rin siya at itinurong sariling gamit ang kanyang mahihinang daliri. Ang stricto mo naman! Parang si Papa Kael na rin. Laging may paalala at laging may babala. Pero sige na nga, susundin ko na lang. Kasi alam ko naman na mahal niya ako. At ayaw niyang magkasakit ako ng lalo. I understand naman po. Pero Ate Jane, pwede bang magkwento ka muna? Yung nakakatawa naman. Hindi yung tungkol sa gamot o pahinga. Nakakasawa na kasi pakinggan yun araw-araw. Oo naman. Sige. Anong gusto mong ikwento ko? Yung tungkol sa mga kalokohan ko nung bata pa ako o yung tungkol sa mga alagang hayop sa probinsya namin? Yung tungkol sa mga hayop? Yung may nakakatawang pangyayari. Please, please, please. Sagot agad ng bata na parang bata na humihingi ng pabor kahit na halatang nahihirapan itong magsalita ng mabilis. Habang nagsisimula ng magkwento si Jane, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking may matipunong pangangatawan. Nakasuot pa rin ang kanyang formal na kasuotan na senyales na galing pa ito sa trabaho. Siya si Kael, ang ama ni Zai. Buong buhay niya ay inilaan niya para sa kapanganakan ng kanyang anak at handa niyang gawin ang lahat at itabing anumang bagay na makakahadlang sa paggaling ng bata. Dahil dito, madalas ay nakakalimutan na niyang magkaroon ng oras para sa kanyang sarili at lalong-lalo na para sa pag-ibig. Para sa kanya, sapat nang makita niyang maayos at masaya ang kanyang anak. Nang makita ni Zai ang kanyang ama, lalong lumawak ang kanyang ngiti at kumaway ng mabilis kahit na mahina ang kanyang mga kamay. Papa, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka na uuwi agad kasi sabi mo marami kang ginagawa sa opisina. You came early. Lumapit si Kael at dahan-dahang yumuko upang halikan ng noo ng bata. Kahit na seryoso ang kanyang muka, lumambot ito nang makita ang tuwa sa muka ni Zai. Siyempre uuwi ako anak. Kahit gaano karaming trabaho, uwi pa rin ako para makita ka. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti ba kaysa kahapon? Okay lang po ako, Papa. I'm fine naman po. Si Ate Jane ang kasama ko kanina at nagkukwento siya ng mga nakakatawang bagay. Sinasabi niya na nung bata pa raw siya, nahulog siya sa ilog habang hinahabol ang isang manok. Nakakatawa, di ba? Akala mo kung ano nang nangyari, nalunod lang pala sa mababaw na tubig. Kwento ni Zai habang tumatawa ng mahina. Napangiti ng bahagya si Kael at tumingin kay Jane.
Mabuti naman at napapasaya mo siya. Salamat, Jane. Sa loob ng 2 taon, malaking tulong na gawa mo para sa amin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Umiling si Jane bilang pagtanggi sa papuri. Huwag na po kayong magpasalamat, Sir Kael. Masaya po akong makatulong. Tsaka si Zay ang nagbibigay ng lakas sa akin. Kahit na alam nating mahirap ang sitwasyon, hindi siya nagrereklamo at laging nakangiti. Tumingin ulit si Kael sa kanyang anak at sa mga sandaling yon, naramdaman niya ang matinding pagmamahal. Takot na baka dumating ang araw na mawala sa kanya ang tanging yaman na meron siya. Pero pinigilan niya ang kanyang emosyon at pinanatiling kanyang mahinahong tinig. Zay, gagawin ko ang lahat. Lahat ng kaya kong gawin, gagawin ko. Para lang gumaling ka. Handa ko ibigay ang lahat ng meron ako. Huwag ka lang magkasakit at makakalakad ka ulit ng maayos. I promise you that. Tumingin ng maayos si Zay sa kanyang ama, bagamat nanatili ang ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko, Papa. Alam kong mahal niyo ako at gagawin yung lahat para sa akin. Pero gusto ko lang po sabihin na kahit ano pang mangyari, masaya ako. Masaya ako dahil kasama ko kayo. Kasama ko si Ate Jane at ramdam ko ang pagmamahal niyo. I'm happy naman po whatever happens. Kaya wag na po kayong masyadong mag-isip ng mabibigat na bagay ha. Maging masaya na lang tayo habang magkakasama tayo. Tsaka wag niyo po kalimutan na kailangan niyo ring magpahinga. Minsan po kasi parang mas pagod pa kayo kaysa sa akin. Take care of yourself too, okay? Naramdaman ni Kael ang pagkirot ng kanyang puso sa sinabi ng anak. Hindi niya inakala na sa murang edad, ganito na kalalim ang naiintindihan at nararamdaman nito. Sige anak, susundin ko ang sinabi mo. Magpapahinga rin ako. Basta ikaw ay magiging mabuti at susunod ka rin sa mga payo, ha? Oo naman po, pangako yan. Cross my heart. Sagot ni Zay. Ngunit may isang katotohanan na tanging sina Jane at Kael lamang ang nakakaalam. Na sa loob ng mahabang panahon, hindi laging ganito ang pagitan nila. Sa katunayan, madalas silang magkasagutan, magbangayan at magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Mula sa maliliit na bagay hanggang sa mahalagang desisyon, parang laging magkasalungat ang kanilang mga pananaw. Nang makita ni Zay na medyo humupa na ang kanilang tawanan, bigla itong napaisip at tumingin ng palipat-lipat sa dalawang kasama. Alam niyo ba, minsan naiisip ko, napakaswerte ko. Kasi meron akong ama na handang gawin ng lahat. At meron din akong Ate Jane na parang pangalawang ina na rin ang turing ko. You two are the best people in my life. Kaya sana huwag kayong mag-aaway ha. Ayoko kasing malungkot. At mas lalong ayoko na magkahiwalay kayo. Magalit sa isa't isa. Promise me po? Napatingin agad sina Jane at Kael sa isa't isa at mabilis ding nag-iwas ng tingin na parang mga batang nahuling gumawa ng kalokohan. Mabilis nang ngumiti si Jane at tinaplos ang buhok ni Zay. Nako Zay, ano ka ba? Siyempre hindi kami mag-aaway. Bakit naman kami mag-aaway? We're okay naman. Right, Sir Kael? Oo naman anak. Bakit kami mag-aaway? Wala naman kaming pinag-aawayan. Ang alam ko, masunurin at mabait si Jane. Kaya wala akong rason para magalit sa kanya. Why would I be mad, diba? Unti-unti nang pumikit ang mga mata ni Zay at doon na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nang masigurong mahimbing ng tulog ng bata, nagkatinginan ng dalawa at parang biglang nagbagong dating ng kanilang mga muka. Tumayo si Jane at inayos ang kumot na tumatakip kay Zay. Pagkatapos ay hinarap niya si Kael na nakaupo pa rin sa gilid ng kama. Grabe ka naman Sir Kael. Ang galing mong umarte. Sinabi mo pa akong masunurin at mabait. Parang hindi ikaw yan ah. Kanina lang habang wala ka pa. Iniisip ko na baka hindi ka na uuwi dahil masyado kang abala sa pagiging strikto at paghahanap ng mali sa lahat ng bagay. Napangisi naman si Kael at umiling. Sa loob ng 2 taon, ilang beses na tayong nagkasagutan tungkol sa kung paano alagaan si Zay. You always want things done your way. As if you know everything. Tumaas ang kilay ni Jane at tinurong sarili. Ako pa? Ikaw talagang laging nagdedesisyon nang hindi man lang nagtatanong sa akin.
Halimbawa lang nung nakaraang linggo, sinabi ko sa'yo na kailangan ni Zay ng pagkain na madaling tunawin. Pero anong ginawa mo? Ipinagluto mo pa rin siya ng pagkaing matitigas? You never listen. That's your problem. Buti na lang hindi lumala ang pakiramdam niya. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko at lalong-lalong hindi kita mapapatawad. At ano naman ang masama doon? Sinubukan ko lang kung kaya na ng tiyan niya. Gusto ko lang na lumakas ang katawan niya. Hindi ba't yun din naman ang gusto mo? You're just too overprotective. As if I don't care for my own daughter. At isa pa, ikaw tong laging sumasabat sa mga utos ko. Sinasabi ko na ganitong gagawin, pero ikaw pa rin ang nasusunod. Para bang hindi ako ang ama dito. Para bang ikaw may-ari ng bahay na to. Napahalakak ng mahina si Jane na tila ba natatawa sa sinabi ng lalaki. Ha? Ako pang sumasabat? Ikaw tong laging nagkakamali tapos ako pang sinisisi mo? Naalala mo ba nung nagkasakit siya ng gusto dahil pinayagan mo siyang maglaro sa labas kahit malakas ang ulan? Sinabi ko sa'yo na wag. Pero anong sabi mo? Matibay ang katawan ng anak ko, hindi siya sakitin. Tingnan mo ngayon, sinong tama? Me, right? You always think you know best, but you don't. At ikaw naman, sobrang mahigpit. Bawal ito, bawal yan. Parang nakakulong si Zay sa sarili niyang kwarto. Gusto ko lang na maramdaman niyang normal ang buhay niya. Kahit may sakit siya. Gusto ko lang na maging masaya siya. Hindi yung laging takot at alalahanin ang nasa isip niya. Is that really wrong? Wala namang masama doon. Ang masama, ang paraan mo. Ang pagiging padalos-dalos mo. Alam mo ba kung gaano ako katakot nung inuubos siya ng dugo dahil sa ginawa mo? Ilang gabi akong hindi nakatulog kakaisip na baka may mangyaring masama sa kanya. I love that girl like my own. Kaya huwag mong sasabihin hindi ko gusto ang kaligayahan niya. Ang gusto ko lang ay ligtas siya. Naiintindihan mo ba yon? Huminto sandali si Kael at tinitigan ng mabuti si Jane. Sa kabila ng kanilang palitan ng masasakit na salita, alam niyang totoo ang bawat sinabi ng babae. At alam din ni Jane na sa likod ng pagiging strikto at minsan ay kawalan ng pag-iingat ni Kael ay ang wagas na pagmamahal sa bata. Napabuntong hininga si Kael at inayos ang kanyang kwelyo. Alam kong gusto mo rin ang ikabubuti ni Zay. At aminado ako, minsan nagkakamali ako. Masyado akong nagmamadali. Masyado akong gustong gumaling siya agad kaya nakakalimutan kong mahina pa ang katawan niya. I'm sorry, okay? Happy now? Tumangutango naman si Jane habang nakahalukip-kip pero unti-unti nang nawawala ang galit sa kanyang muka. Hindi pa ako masaya. Kulang pa yan. Ilang beses mo na akong nasabihan ng masasakit na salita. Ilang beses mo na akong sinisi kahit wala naman akong ginawang masama. Ang hirap mo talagang pakisamahan. Alam mo ba yun? Sa lahat ng tao, ikaw lang nakakapagpagalit sa akin ng ganito. At ikaw lang din ang hindi ko kayang saktan ng tuluyan. Fine. I'm really sorry. I know you're doing your best. And I appreciate everything you do. Okay na ba yan? Ayan, ganyan dapat. Makinig ka kasi minsan, hindi yung laging ikaw ang tama. At para malaman mo, mas mabuti pa akong kasama kaysa sayo. Mabait ako, masipag, mapagkalinga. Ikaw, masungit, seryoso, parang laging may dalang problema. No wonder you don't have time for love. Who would want to be with someone like you? Natawa ng mahina si Kael, isang tawang bihira lamang marinig mula sa kanya. Ang daming alam. Sino bang nagsabing gusto kong magkaroon ng oras para sa pag-ibig? Sapat na sa akin ang makita kong maayos si Zay. Tsaka, sino ba ang gustong magmahal ng babaeng laging sumasagot at laging nakikipagtalo? You're impossible to deal with, Jane. But, tumigil sandali si Kael at tumingin sa natutulog na bata. Pero salamat. Kahit laging tayo magkasagutan, kahit hindi tayo magkasundo sa maraming bagay, alam ko nasa isang direksyon lang tatahakin natin. At yun ay para sa ikabubuti ng anak ko. Nawala ang pang-aasar sa mukha ni Jane at napalitan ito ng sinseridad. Tumingin din siya kay Zay at naramdaman niya ang init na dala ng mga sinabi ng lalaki. Alam ko rin yun. At kahit ilang beses pa tayong magkainitan, kahit ilang beses pa tayong magbangayan, hindi ko tatalikuran ng tungkulin ko. At higit sa lahat, hindi ko hahayaang madamay si Zay sa mga alitan natin
Dahil para sa akin, ang kaligayahan at kaligtasan niyang higit na mahalaga kaysa sa anumang sama ng loob natin sa isa't isa. Lumipas ang ilang oras at unti-unting dumilat ang mga mata ni Zai. Dahan-dahan siyang gumalaw at nang mapansin niyang gising na ang bata, agad na tumigil sina Jane at Kael sa kanilang pagtatalo. Mabilis nilang binura ang mga bakas na kanilang pagbabardagulan at pinalitan ito ng mga ngiti na parang walang nangyari. Lumapit agad si Jane at inayos sa mga unan sa likuran ng bata upang mas maging komportable ito, habang si Kael naman ay kumuha ng tubig at inilapit ito sa kanya. Gising ka na pala anak. Kumusta ang tulog mo? Masarap ba? Tanong ni Kael. Tinanggap ito ni Zai at dahan-dahang uminom, habang ang mga mata ay palipat-lipat sa dalawang kasama. Ang tahimik niyo naman bigla. Parang may ginawa kayong masama habang natutulog ako Panimula ni Zai. Napangiti si Jane at umiling. Nako, ano ka ba? Wala kaming ginagawang masama. Nag-usap lang kami tungkol sa mga gagawin natin para sa'yo. Di ba, Sir Kael? Oo. Tungkol lang sa mga gamot at pagkain mo. Wala nang iba pa. Dagdag ni Kael at bahagyang nagkamot sa ulo. Tila nahihiya ng konti. Ngunit hindi na rin lang si Zai. Talaga lang bakit parang namumula mukha niyo? At bakit magkatabi kayo kanina? Tapos ngayon magkalayo na kayo agad? Parang mga magkasintahan na nahuling naglalambingan. Nalaki ang mga mata ni na Jane at Kael sa narinig. Sabay silang umiling at nataas ng mga kamay. Ala, Zai, huwag ka nga magbitiw ng ganyang salita. Ano ka ba? Bata ka pa. Marami ka ng alam. Tsaka bakit naman ako magiging kasintahan ng taong yan? Siya na masungit, laging galit at parang walang buhay ang muka. No way. At ako rin naman. Bakit ko naman gugustuhin ng babaeng yan? Laging sumasagot, laging nakikipagtalo. At parang hindi napapagod magsalita. Parang araw-araw ay magbagyo kapag kasama ko siya. Imposible. Diring-diring nga ako kapag naiisip ko na baka maging malapit kami sa isa't isa. Parang gusto ko na lang umalis palagi kapag nasa isang lugar kami. Isipin mo na lang, makakasama ka habang buhay. Parang habang buhay ko na rin magdurusa. Mas gugustuhin ko pang magtrabaho sa ilalim ng init ng araw kaysa makasama ka ng matagal. Yuck! Sagot ni Jane at nagkukunwaring nasusuka. Pero sa halip na malungkot o matakot, lalong natuwa at tumawa ng malakas si Zai. Kahit na bahagya itong nahihirapan dahil sa kanyang kalusugan. Ang dami niyong sinasabi. Pero ang totoo, gusto niyo rin naman. I know it. Tsaka alam niyo ba kung anong gusto ko? Tanong ng bata. Tumahimik ang dalawa at nagkatinginan. Ano yun anak? Sabihin mo lang. Gagawin namin basta kaya namin. Sagot ni Kael. Ang gusto ko, magkatuluyan kayo. Yes! Gusto ko kayong maging mag-asawa. Gusto ko si Jane ang maging tunay kong ina at gusto ko kayong laging magkasama. Dahil kapag magkasama kayo, masaya ako. At alam ko rin na mabuti kayo para sa isa't isa, kahit na lagi kayong nag-aaway. Malakas na sabi ni Zai habang pumapalakpak. Halos mabulunan sina Jane at Kael sa narinig. Parang tumigil ang oras sa loob ng silid. Pagkatapos ay sabay silang nagsalita ng may matinding pagtanggi. Zai, anong sinasabi mo? Huwag mo ngang isipin ang mga bagay na ganyan. Ako at ang tatay mo, magkakasama habang buhay? Parang katapusan na ng mundo yan. Tama siya. Anak, huwag kang magbiro ng ganyan. Isipin mo na lang, araw-araw kaming magkasama. Araw-araw kaming magkakasagutan. Sa tingin mo, magiging masaya ako? Sa tingin mo, magiging payapa ang buhay ko? I'd rather live alone forever than be with her. Dagdag ni Kael. Ikaw pang nagsabi? Ako pang mas maghihirap. Araw-araw kong makikita ang mukha mong laging seryoso. Araw-araw kong maririnig ang mga utos mong walang pakundangan. Parang parusa na yan sa akin, no? Pero hindi napatinag si Zai. Sa halip, sumimangot ito tumingin sa kanila ng may pagmamakaawa habang unti-unting lumalabas ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ayaw niyo? Ayaw niyo ba sa akin?
Gusto ko lang naman na laging magkakasama tayo. Gusto ko lang na kapag gumaling na ako, may pamilya akong buo. Kapag hindi kayo nagkatuluyan, ibig sabihin, iiwan niyo ako balang araw, diba? Uuwi si Jane sa kanila. Baka may makilala ka ring iba, Papa. Makalimutan mo na ako. Ayoko po yan. Ayoko mawala kayo sa buhay ko. Nang makita ang pag-iyak ng bata, agad na nagbagong ihip ng hangin. Agad na lumapit si Jane at niyakap ng mahigpit si Zai, habang si Kael naman ay lumuhod sa tabi ng kama at tinawakan ng kamay ng anak. Hindi, Zai. Hindi ka namin iiwanan. Huwag kang umiyak. Masama yan sa kalusugan mo. Mahinang sabi ni Jane habang pinupunasan ang mga luha nito. Hindi kita iiwanan, pangako yan. Kahit ano pang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Tamang sinabi ni Jane, anak. Hindi kita makakalimutan. At hindi ko kahayaang may mangyaring masama sa'yo. Pero bakit kailangang magkatuluyan kami para manatili kami sa tabi mo? Nandito na naman kami, diba? Hindi na kami aalis. Dagdag ni Kael habang malumanay na hinahaplos ang kamay ng bata. Alam ko, pero iba pa rin kapag pamilya na kayo. Iba pa rin kapag magkasama kayo bilang mag-asawa. Tsaka, gusto ko lang na masiguro na habang buhay kayong magkasama. Please po, para sa akin. Napabuntong hininga si Jane at tumingin kay Kael. Anong gagawin natin? Kung hindi natin sasabihin na oo, hindi to titigil. At baka lalong magkasakit pa to. Bulong ni Jane ng mahina upang tanging siya lang at si Kael ang makarinig. Alam ko. Pero isipin mo na lang, habang buhay na tayong magkakasama, wala na tayong takas dito. Sagot din ni Kael. Ay nako, dahil sa'yo magdurusa ako. Pero dahil kay Zai, wala akong magagawa. Pagkatapos ng maikling usapan, hinarap na nila muli ang bata. Pilit na nagpangiti si Kael at nagsalita. Sige na. Kung itong makakapagpasaya sa'yo at kung itong makakapagpagaling sa'yo, sasang-ayon na kami. Magkakasama kami at magiging magkasintahan. O mag-asawa o kung ano pa ang gusto mo. Basta huwag ka nang iiyak, ha? Lumawak ang ngiti ni Zai at agad na tumingin kay Jane. Ikaw naman po, Ate Jane. Hindi ka po ba magagalit? Kahit na masungit si Papa, kahit na madalas kayong mag-away, tatanggapin mo pa rin po ba siya? Oo na. Dahil lang sa'yo, Zai, tatanggapin ko na ang taong to. Kahit na alam kong araw-araw ako magagalit, kahit na alam kong araw-araw akong mapipikon, kahit na alam kong magiging mahirap ang buhay ko, gagawin ko para sa'yo. But just so you know, lumingon siya kay Kael. Huwag mong isipin na nagbago ng isip ko tungkol sa'yo. Masungit ka pa rin, makulit ka pa rin, at hindi ko pa rin gustong ugali mo. Ginagawa ko lang to dahil mahal ko si Zai. Naintindihan mo ba? Don't get any wrong ideas. Tumawa ng mahina si Kael at tumango. Kahit na halatang nasaktan ng konti, pero tinanggap na rin ito. Oo, naintindihan ko. At para malaman mo rin, wala rin akong nararamdaman na espesyal para sa'yo. Ginagawa ko rin to dahil mahal ko ang anak ko. Kaya huwag ka rin magmalaki, ha? And this is just for Zai. Nothing more. Siyempre naman. Bakit ako magmamalaki? Parang ipinagmamalaki ko pa na makakasama ka. As if. Pero sa halip na magalit, lalong natuwa si Zai. Parang nawala ang lahat ng lungkot at takot sa kanyang puso. Tumawa siya ng malakas at pumalakpak muli. Yay! Masaya na ako! Alam ko namang papayag kayo. Kahit lagi kayong nagbabardagulan, kahit lagi kayong nagtatalo, alam kong magiging masaya tayo. Tsaka alam nyo ba, ang pag-aaway nyo, yan ang nagpapasaya sa akin. Kasi kapag nag-aaway kayo, ibig sabihin pinapansin yung isa't isa. At ibig sabihin, mahalaga kayo sa isa't isa. Ay nako, Zai. Zai, ano bang gagawin namin sa'yo? Sabi ni Kael. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting humina ang katawan ni Zai.
Ang dating batang laging tumatawa at puno ng biro ay ngayon ay madalas na nakahiga. Nahihirapan kahit sa paghinga lamang. Napilitan siyang maipasok sa ospital at doon ay lalong lumala ang kanyang kalagayan. Araw at gabi ay nandoon sina Jane at Kael. Walang pagod na nagbabantay. Ang mga ngiti at asaran na madalas nilang gawin ay napalitan na ng pananahimik at mga dasal, habang hinihintay kung anong magiging kapalaran ng batang mahal na mahal nila. Isang hapon, habang sinusubukan ni Jane na painumin si Zai, biglang nanlambot ang katawan nito at pumikit ng mariin. "Zai! Zai!" Sigaw ni Jane habang nanginginig ang buong katawan. Agad na lumapit si Kael at tinawag ang mga doktor at nurse. Nagkagulo sa loob ng silid, habang ang dalawa ay nakatayo sa isang sulok, hawak ang kamay ng bata at hindi mapigilan ang pag-iyak. Gumising na siya, pero kailangan nating maging tapat. Maikli na lang ang natitirang oras niya. Handa na niyang harapin ang lahat at ang kailangan niyo lang gawin ay ibigay ang anumang hilingin niya habang may oras pa. Sabi ng doktor ng mahinahon. Pumasok silang dalawa at nakita nilang nakadilat na ang mga mata ni Zai. Nang makita sila, ngumiti ito ng bahagya at dahan-dahang iniunat ang mga kamay. Lumapit agad si Kael at hinawakan ito, habang si Jane naman ay lumuhod sa tabi ng kama at pinunasan ng mga luha na tumutulo na ng walang tigil. Anak, nandito kami. Huwag ka na mag-isip ng iba. Magpahinga ka lang. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka. Pangako. Sabi ni Kael kahit na alam niyang mahirap na itong mangyari. Umiling ng bahagya si Zai at huminga ng malalim bago nagsalita. "Papa, Ate Jane, wag na po kayong magsinungaling. Alam ko na. Alam kong malapit na akong umalis. At bago mangyari yun, may hiling po ko. Isang hiling na matagal ko nang gustong mangyari. Pero ngayon ko lang kayang sabihin ng totoo." Nagkatinginan ng dalawa at muling tumingin sa bata. "Kahit ano pa yan, Zai, sasang-ayon kami. Ano man ang gusto mo, ibibigay namin." Sagot ni Jane kahit nanginginig ang tinig. "Ang gusto ko, maging pamilya tayo ng tuluyan. Gusto ko magpakasal kayo. Kahit dito lang sa loob ng ospital. Kahit simple lang. Gusto kong makita na magkasama kayo bilang mag-asawa. Gusto ko bago ko umalis, makita kong buong pamilyang pinapangarap ko. Please po, ito na lang po ang hiling ko. Wala na ako ibang hihilingin pa." Nanlaki ang mga mata ni na Jane at Kael. Hindi nila inaasahan na ito ang sasabihin ng bata. Sa loob ng mahabang panahon, lagi nilang tinatawanan ang ideyang ito. Lagi nilang sinasabing hinding-hindi mangyayari. Pero ngayon, sa harap ng batang nagmamakaawa at may konting oras na lang, parang nawala ang lahat ng pagtanggi sa kanilang mga puso. Anak, alam mo namang hindi to ganun kadali. Tsaka kung magpapakasal man kami, kailangan itong dumaan sa tamang proseso. Sa gobyerno, sa simbahan. Hindi to basta-basta lang. Sabi ni Kael. Ngunit muling nagsalita si Zai. "Alam ko po. Alam kong hindi to magiging legal agad. At alam ko rin po na hindi niyo naman talaga mahal ang isa't isa. Ginagawa niyo lang to para sa akin. Okay lang po yun. Ang mahalaga, makita ko lang na nagkakasundo kayo. Na tinatawag ko na kayong mama at papa. Kahit walang pirma sa papel, kahit walang official na seremonya, basta sa harap ko magpakasal kayo. Pakita niyo sa akin na pamilya na tayo. Yan lang pong gusto ko." Hindi na nakapagsalita si Jane. Ang luha na kanina pa tumutulo ay lalong bumuhos habang nakatingin sa batang nagmamahal sa kanila nang higit pa sa inaakala nila. Tumingin siya kay Kael. "Kael, wala na tayong ibang magagawa. Ito na lang hiling niya. Kahit anong sabihin natin, kahit anong dahilan ng ibigay natin." Sige anak, gagawin namin. Kung ito ang magpapasaya sa'yo, kung ito ang hiling mo, sasang-ayon kami.
Magpapakasal kami dito mismo sa loob ng kwartong to. Kahit walang ibang saksi, kahit walang opisyal na magsasagawa. Basta para sa'yo, gagawin namin ang lahat. Happy ka na ba? Sumilay ang pinakamagandang ngiti sa mukha ni Zai at tila bumalik ang lakas nito ng konti. Talaga po? Pangako niyo yan? Hindi magbabagong isip niyo? Oo, pangako. Kahit ano pang mangyari, tutuparin namin ang hiling mo. Sagot ni Jane. Agad na inutusan ni Kael ang mga nurse na maghanda ng mga simpleng gamit. Nang maihanda ang lahat, tumayo si Jane sa tabi ni Kael habang ang batay nakatingin sa kanila ng may kagalakan. Ang isa sa mga doktor na sumasagot kay Zai ang nagsilbing tagapagsalita bilang pagsang-ayon sa kahilingan ng bata. Haharap kayo sa isa't isa at sasagot kayo ng totoo. Ayon sa inyong puso at sa pangakong ibibigay nyo para sa kaligayahan ng batang ito. Panimula ng doktor. Tumingin ang doktor kay Kael. Kael, tinatanggap mo ba si Jane bilang iyong kabiyak? At nangangako kang sasamahan mo siya. Aalagaan at ituturing na bahagi ng iyong buhay. Hanggat may buhay ka. At para sa kapakanan ng batang mahal na mahal niyong dalawa. Oo, tinatanggap ko si Jane. Nangangako ko na sasamahan ko siya. Aalagaan at ituturing na bahagi ng aking buhay. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi lang para sa kanya, kundi higit sa lahat para kay Zai. Ngumiti si Zai at pumalakpak ng mahina. Pagkatapos ay lumingon naman ng doktor kay Jane. Jane, tinatanggap mo ba si Kael bilang iyong kabiyak? At nangangako kang sasamahan mo siya. Tutulong sa kanya at magiging kasama niya sa lahat ng bagay. Hanggat kinakailangan. At para sa ikasasaga ng batang ito na nagbuklod sa inyong dalawa. Oo, tinatanggap ko si Kael. Nangangako ko na sasamahan ko siya. Tutulong sa kanya at magiging kasama niya sa lahat ng bagay. Nang matapos ang kanilang mga sagot, kinuha ng doktor ang simpleng laso at itinali ito sa kanilang mga kamay bilang tanda na kanilang pagsasama. Sa harap ng Diyos, sa harap ng batang nagmamahal sa inyo at sa harap ng bawat taong nakakakita, itinuturing ko na kayong mag-asawa. Mula ngayon, magkakasama kayo at magiging pamilya kayo. Nito. Pagkatapos nito, lumapit sila pareho sa tabi ni Zai at sabay na yumuko upang halikan ang noon nito. Anak, natupad na ang hiling mo. Mag-asawa na kami. Sabi ni Kael habang hinahawakan ang kamay ng bata. Salamat po. Salamat po, Mama Jane. Papa Kael, ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Kahit kailanman, hindi ko po ito makakalimutan. I love you both so much, my parents. Hinawakan ni Zai ang kanilang mga kamay ng sabay at dahan-dahang ipinagsama ang mga ito upang magkahawak ang kanilang mga palad. Tingnan niyo po, magkahawak ng inyong mga kamay. Huwag niyo po itong bibitawan ha. Promise me you will stay together. Oo anak, hindi namin bibitawan. Magkakasama kami, pangako. Sagot ni Jane at hindi na napigilan ang pag-iyak. Ilang araw matapos ang simpleng seremonya sa loob ng ospital, unti-unting bumuti ng konting pakiramdam ni Zai. Bagamat na natiling mahina at kailangan pa ring bantayan ng mabuti, nakakausap na nito sila at nakangiti pa rin paminsan-minsan. Dahil sa pangakong binitawan nila, sinimulan na rin ni Jane at Kael ang mga hakbang upang maging opisyal at legal ang lahat. Isang hapon, habang nasa opisina ng abogado at inaayos sa mga papeles, binigyan si Jane ng isang makapal na talaan ng mga dokumento na kailangang suriin. Maingat niyang binasa ang bawat pahina hanggang sa dumating siya sa isang dokumentong nagpahinto sa kanya. Ito'y ang orihinal na sertipiko ng kapanganakan ni Zai. Habang binabasa niyang nakasulat, parang tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pangalang nakalagay sa bahaging itinalaga para sa ama ay hindi ang pangalan ni Kael. Agad niyang tinipon ang mga dokumento at mabilis na lumabas ng opisina. Nakita siya ni Kael na naglalakad ng mabilis at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Kaya't agad siyang sumunod. Jane, teka lang. Bakit parang nagmamadali ka? May problema ba sa mga papeles? Tanong ni Kael habang sinusubukang habulin ito. Huminto si Jane sa isang tahimik na bahagi ng pasilyo. Problema?
Hindi lang basta problema, Kael. Isang malaking kasinungalingan ng lahat ng bagay na alam ko. Akala ko sinabi mo sa akin ang lahat. Akala ko wala nang tinatago sa isa't isa. Lalo na ngayong nagsisimula na tayong bumuo ng pamilya para kay Zai. Naguluhan si Kael at lumapit ng konti. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong tinatago sa'yo. Ano nangyayari? Bakit ka nagkakaganito? Wala kang tinatago? Talaga lang ah? Pinakita ni Jane ang hawak na papel at inihampas ito sa dibdib ni Kael. Kung wala kang tinatago, ano to? Tingnan mo! Basahin mo! Itong sertipiko ng kapanganakan ni Zai. At ang nakalagay na pangalan ng ama, hindi ikaw! Ibang tao! Ibang pangalan! Masakit isipin na baka lahat ng pinagdaanan nila, lahat ng pangako ay walang saysay dahil sa isang malaking lihim. Akala ko sa kabila ng lahat, tapat ka sa akin. Kahit lagi tayong nag-aaway, kahit lagi tayong nagbabardagulan, naniniwala ako na totoong pagmamahal mo kay Zai at totoo rin ang intensyon mo. Pero ngayon, parang pinagtawanan mo lang ako. Parang ginawa mo lang akong tanga. At ang mas masakit, hindi lang ito tungkol sa pagiging yaya ko. Hindi lang ito tungkol sa tungkulin ko. Nasasaktan ako bilang babae, Kael. Dahil kahit hindi ko sabihin, kahit itago ko, minahal na kita. At akala ko, karapat-dapat akong malaman na totoo. Nanlaki ang mga mata ni Kael habang binabasa ang nakasulat na dokumento. Habang binabasa niya ito, unti-unting namutla ang kanyang muka at tila nawalan siya ng lakas na tumayo. Totoo ba to? Hindi. Hindi to pwedeng totoo. Ako ang ama. Ako nagpalaki sa kanya. Ako ang nag-alaga. Ako ang kasama niya sa lahat ng hirap at ginawa. Paano nangyari to? Tumingin siya kay Jane. Jane, makinig ka sa akin at maniwala ka sana. Hindi ko alam to. Sa buong panahon na lumipas, akala ko ang tunay niyang ama. Ang kanyang ina, ang babaeng minahal ko noon. Sinabi niya sa akin na ako ang ama at walang ibang tao. Nang ipanganak si Zai, nasa tabi ako. Nang lumaki siya, akong kasama. Nang magkasakit siya, ako ang gumawa ng lahat ng paraan. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may ibang pangalan na nakalagay. Hindi ko alam na hindi pala akong biyolohikal niyang ama. Walang nagsabi sa akin. Paano nangyari yan? Paano mo hindi nalaman? Ilang taon nang nakalilipas, hindi ba't sinuri mong lahat ng bagay? Paano mo nalimutang tingnan ang mga dokumentong to? Paano ko malalaman? Nung ipinanganak siya, hawak ko siya agad. Sinabi ng nanay niya na akin siya. Pinaniwala niya ako ng buong buo. Hindi ko inakalang kailangan kong pagdudahan ng sarili kong anak. Pero nanditong ebidensya, Kael. Papel to. Legal na dokumento. Paano mo pwedeng hindi malaman na may ibang pangalan dito? Dahil nagtiwala ako. Nagtiwala ko sa babaeng minahal ko. At higit sa lahat, nagtiwala ko sa relasyon namin ni Zai. Sa paningin ko, anak ko siya. Sa puso ko, akin siya. Ano bang magagawa ng pirma at pangalan kung ako naman ang nagpalaki sa kanya? Napahinto si Jane at napabuntong hininga ng malalim. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Kael at napagtanto niya na wala talagang mali rito. Pero, paano na ngayon? Paano kung malaman to ni Zai? Paano kung mabasa niya to? Alam mo kung gaano siya kasensitibo ngayon. Kung malaman niya na hindi pala kayo magkadugo. Baka isipin niya na wala siyang pamilya. Baka isipin niya, itataboy natin siya. Nanlumo si Kael sa naisip. Hinawakan niya ang kanyang ulo at napayuko. Ganon nga. Hindi ko kayang sabihin sa kanya. Hindi ko kayang sirain ang mundo niya. Siya lang ang meron ako. At kahit hindi kami magkadugo, siya pa rin ang anak ko. Walang magbabago doon. Kaya dapat itago muna natin to. Sa ngayon habang mahina pa siya, habang lumalaban pa siya, huwag muna nating sasabihin. Hindi pa siya handa. At lalong hindi tayo handang ipaliwanag ang lahat. Pero paano? Paano kung magtanong siya? Paano kung hanapin niya to? Itatago natin ang dokumentong to. Gagawa tayo ng paraan. Ayusin natin ang mga papeles kung kinakailangan. Pero sa ngayon, mananatiling katotohanan ang alam niya. Ikaw ang papa niya at akong mama niya. Tayong pamilya niya.
Determinadong sabi ni Jane. Pero matagal ba nating itatago to? Habang buhay? Tanong ni Kael. Hanggat kailangan. Hanggat kailangan niya tayo. Ang mahalaga ngayon gumaling siya. Ang mahalaga, masaya siya at payapang isip niya. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Itatago muna natin. Wala nang ibang makakaalam nito kundi tayong dalawa lang. Pangako? Tanong ni Jane. Pangako. Anak ko pa rin siya. Kahit anong sabihin ng papel na to. At ikaw pa rin ang asawa ko sa paningin niya at sa paningin ko. Kailangan nating magtulungan. Inabot ni Jane ang kamay ni Kael at mahigpit itong hinawakan. Oo, walang sisihan. Solusyon lang. Protektahan natin siya. Kahit kailangan nating magsinungaling ng konti para sa kaligayahan niya. Tara na, bumalik na tayo sa ospital. Baka naghahanap na yun. Sabi ni Kael at itinagong dokumento sa loob ng folder. Pagdating nila sa kwarto, gising na gising si Zai at nakangiti nang nakatingin sa pinto. Mama, Papa, andyan na pala kayo. Masiglang bati nito. Ang tagal niyo po ah. Ano pong nangyari sa mga papeles? Okay na po ba lahat? Oo anak, okay na lahat. Inayos na namin lahat. Wala ka nang iintindihin. Pamilya na talaga tayo. Yay! Sabi sa inyo eh. Kasi alam ko, kahit anong mangyari, pamilya tayo. Dugo man o hindi, mahal niyong isa't isa at mahal niyo ako. Di ba, Mama? Biglang nanigas si Jane at Kael. Nanlaki ang mga mata nila at hindi makapagsalita. Aha? Anak, anong sinabi mo? Nauutal na tanong ni Jane. Tumawa ng mahina si Zai. Alam ko po. Matagal ko na pong alam. Nakita ko na po dati ang papel na yan eh. Pero hindi ko po kayo tinanong kasi alam ko may dahilan kayo. Zai, ikaw, alam mo na? Nanginginig na sabi ni Kael. Opo, pero para sa akin po wala pong pinagbago. Kasi ikaw po ang papa ko. Ikaw pong nagpalaki sa akin. At ikaw naman po, Mama Jane. Ikaw ang nagmamahal sa akin. Dugo lang po yun pero pagmamahal ang bumubuo sa pamilya. Kaya huwag po kayong mag-alala. Okay lang po sa akin. Basta huwag niyo lang po akong iiwan. Hindi na napigilan ni na Jane at Kael ang pag-iyak. Niyakap nila ang bata ng mahigpit. Lumipas ang ilang buwan at tila isang himala ang nangyari. Ang dating batang laging nakahiga, mahina at puno ng paghihirap ay ngayon ay masigla na. Tumatakbo at tumatawa ng malakas. Tuluyan ang gumaling si Zai. Dahil sa magandang balitang ito, napagdesisyonan ni na Jane at Kael na dalhin si Zai sa probinsya upang bisitahin ang mga magulang ni Jane at doon ipagdiwang ang paggaling. At syempre, dahil mag-asawa na sila, kailangan nang ipakilala ng formal si Kael bilang manugang. Pagdating sa bahay ay sinulubong sila ng mainit na yakap ng mga magulang ni Jane. Masaya ang lahat, lalo na't nakitang malakas na ulit si Zai. Habang nagkukwentuhan sa sala, biglang kinuha ni Mang Pedro ang isang lumang album ng mga litrato at ipinakita sa kanila. O ano, kamusta na kayo? Ang laki na ng bata ah. Buti na lang gumaling na. Masiyang sabi nito habang binubuklat ang album. Jane, tingnan mo nga to. Ang ganda talaga ng kapatid mo noong dalaga pa. Napahinto si Jane at tiningnan ng litrato. Pero nang makita niyang mukha ng babae sa litrato, nanlaki ang mga mata niya at parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hala, di ba? Itong nanay ni Zai? Gulat na sabi ni Jane. Tumingin ang matanda. Oo naman, si Elena yan, ang ate mo. Kapatid mo yan eh, kahit magkaiba kayo ng nanay. Bakit? Kilala mo ba? Hindi makasagot si Jane. Tumingin siya kay Kael na gulat din. Kael? Kael, naririnig mo ba yun? Si Elena, ang nanay ni Zai. Ate ko pala siya? Nanginginig na sabi ni Jane. Ano? Ibig sabihin, pamangkin mo pala talaga si Zai? Oo, half-sister ko siya.
ibig sabihin, dugo ko rin siya. Kami pala talagang magkadugo. Hindi ikaw. Sabi ni Jane, sabay hampas sa braso ni Kael. Teka lang. Biglang sumingit si mama ni Jane na nakikinig lang. Jane, bakit tinatawag mong asawa yung lalaking yan? At bakit sinasabi mong pamangkin mo yung bata? Anong pinagagagawa niyo? Biglang natahimik ang buong kwarto. Nagkatinginan sina Jane at Kael. Mama, Papa, may sasabihin po sana kami. Nehiyang sabi ni Jane habang hawak ang kamay ni Kael. Kasal na po kami, sabi nito. Ano? Sabay na sigaw ng dalawang matanda. Tumayo si Mang Pedro at halos madaganan ang sofa. Kasal na? Kailan pa? Paano nangyari yun? Hindi mo lang kami inimbitahan. Pama, nangyari po yun sa ospital. Nung critical si Zai, yun po ang huling hiling niya. Gusto niya raw maging pamilya kami. Kaya kahit simple lang, pinakasalan ko po si Jane. Paliwanag ni Kael. At saka po pa, ngayon ko lang din nalaman, yung nanay po ni Zai, si Elena, ate ko pala. Kaya si Zai, pamangkin ko po talaga. Dagdag ni Jane. Napahawak si Papa sa kanyang noot na pailing-iling. Ay nako, kayong dalawa. Ang gulo ng buhay niyo ah. Pero sa kabilang banda, kung ganun man, ibig sabihin nasa tamang pamilya din ang bata. At least ikaw Jane, aalagaan mo talaga ng maayos dahil kamag-anak mo. Tumawa ng malakas si Kael. Opo pa, kaya pala kahit anong asaran namin, hindi kami magkahiwalay-hiwalay. Dahil may dugo at tadhana na nag-uugnay sa amin. Sus, ang dami mong sinasabi. Pinagtagpi-tagpi lang naman tayo ng tadhana eh. Asar ni Jane. Akala mo naman ikaw ang ama, hindi pala. Tapos ako palang tiyahin, naging mama pa. Eh ano ngayon? Mas okay nga yun eh. Wala man akong dugo sa kanya. Ikaw naman meron. Kaya buo pa rin ang pamilya. At higit sa lahat, naging asawa kita. O siya. Tigilan nyo na nga yan. Basta ang mahalaga, buo kayo. Masaya at gumaling na si Zai. Sige na, maganda na kayo. May lulutuin akong paborito nyo. Ani ng ginang. Tumakbo palapit si Zai at niyakap silang dalawa. Yay! Kaya pala sobrang close namin ni Mama Jane. Kasi magkamag-anak pala talaga kami. At ikaw, Papa Kael, special ka kasi ikaw pinili ng puso namin. Pagkalipas ng ilang araw, napagkasunduan nilang mag-out of town para magbakasyon. Desidido silang ibigay kay Zai ang lahat ng saya at oras na pinalampas nung ito'y may sakit pa. Beach tayo! Beach tayo! Sigaw ni Zai habang inaayos ang maliit niyang bag. Gusto ko po mag-swimming! Gusto ko kumain ng ice cream! At gusto ko po na magkahawak kamay kayo ni Papa habang naglalakad. Napahinto si Jane at namula ang pisngi. Ahala, anak, bakit ba ang hiling mo pangialaman ng buhay namin? Kayo na lang dalawang magkahawak. Naku, hindi pwede. Dapat kayo. Kasi mag-asawa kayo. Tsaka gusto ko sana magkaroon na rin ako ng kapatid para may kalaro ako. Halos mabitawan ni Kael ang hawak ng maleta at muntik nang mabilaukan. Si Jay naman ay namula hanggang tenga at hinampas ang braso ni Zai ng mahina. Zai, ano bang pinagsasabi mo? Ang bata-bata mo pa para mag-isip ng ganyan? Sigaw ni Jane. Tumawa lang ng malakas si Kael at tumapit kay Jane. Nako Jane, narinig mo yun? Request ng anak natin ha. Sabi niya gusto niya na ng kapatid. Responsibilidad natin yun eh. Sus, ang kapal ng muka. Huwag kang assuming no. Kahit anong mangyari, hindi mangyayari yun. Pinipilit lang tayo ng sitwasyon. Sagot ni Jane sabay talikod pero halatang kinikilig din sa loob-loob niya. Habang nasa sasakyan, si Zai ang nasa gitna. Nakatulog agad ang bata dahil sa excitement kanina. Naiwan silang dalawa ni Kael na tahimik. Biglang inabot ni Kael ang kamay ni Jane. Napaigtad siya. Kael, ano ba?
Bulong niya pero hindi binibitawan ng kamay nito. Shh, tulog na eh. Hayaan mo na. Ang tagal na rin nating hindi nagkaroon ng oras para sa atin. Tsaka totoo naman sinabi ni Zai eh. Mag-asawa na tayo. Bakit ba ang hirap mong suyuin? Dahil masungit ka pa rin. Tsaka baka magbago lang isip mo. Sagot ni Jane pero dahan-dahan na ring hinawakan pabalik ang kamay ni Kael. Hindi na magbabago. Simula nung nalaman kong hindi akong tunay na tatay. Pero ikaw palang tunay na tiyahin. Mas lalo kong naramdaman na tadhana talagang naglapit sa atin. Para alagaan siya. At para mahalin kita. Puwisit ka talaga. Pinapayak mo na naman ako eh. Sabi ni Jane sabay punas ng luha. Nang magising si Zai, nandun na sila sa magandang lugar malapit sa dagat. Wow, ang ganda-ganda po! Sigaw ng bata at tumakbo palayo. Zai, dahan-dahan lang! Sigaw ni Jane. Biglang hinila ni Kael si Jane palapit sa kanya at akmang hahalikan sana sa noo nang biglang lumingon si Zai. Oh, sweet naman ng parents ko! Yay! Kain na po tayo! Tsaka mama, papa, promise niyo po gagawin niyo yung request ko na magkaroon ako ng kapatid. Please? Nagtinginan sina Jane at Kael at parehong namula. Sus, bata pa masyado yung nasa isip mo. Sabi ni Jane sabay takip sa muka. Pero hinawakan siya ni Kael sa bewang at bumulong sa tenga niya. Bakit? Ayaw mo ba talaga? Subukan natin para masaya. Kael? Sigaw ni Jane at tinulak ito pero tumawa lang ang lalaki. Habang naglalakad sila papunta sa cottage, magkahawak kamay silang tatlo. Si Zai ay nasa gitna, pasigaw-sigaw ng kanta at sina Jane at Kael. Mama Jane, huwag ka na po magalit. Kasi makikita niyo po, magkakaroon din tayo ng baby soon. Ramdam ko. Sabi ni Zai. Oo na. Ikaw talaga. Sige na, kain na tayo. Sagot ni Jane habang nakayakap na rin ng mahigpit kay Kael. Paglipas ng ilang araw, naging abala sila sa paghahanda para sa pagpasok ni Zai sa paaralan. Excited na ang bata pero syempre, nandun pa rin ang pag-aalala ni na Jane at Kael sa kalusugan nito. Pero kahit kailan, hindi mawawala ang kanilang asaran. Kael naman bakit bang dumi-dumi mo na naman? Isang oras na ako naglilinis tapos ikaw, kalat agad. Sigaw ni Jane habang hawak ang walis. Sus, ang arte mo naman. Bahay to, hindi museo. Tsaka si Zai nga naman ang nagkalat Bakit akong sinisigawan mo? Depensa ni Kael habang nakataas ang kamay na parang sumusuko. Dahil ikaw ang tatay. Dapat maging example ka. Ay, ang hirap talaga kasamang taong makalat. Iritang sabi ni Jane at padabog na inayos sa mga unan. Napangisi lang si Kael at lumapit. Alam na niya ang galawan. Sige na, sorry na. Galit ka na naman. Alam ko na gagawin ko para tumahimik ka. Sabi ni Kael sabay labas ng wallet. Tumigil si Jane at dahan-dahang lumiwanag ang muka. Ha? Ano? Anong gagawin mo? Bibili ako ng paborito mong milk tea. At yung mga cheese donuts na laging hinahanap-hanap mo. Sige na, order na ako. Okay na ba? Biglang nawala ang kunwaring galit ni Jane at napangiti. Sige na nga. Pero dagdagan mo na rin ng fries At wag matamis masyado yung sauce. Ayan, ang dali mo naman palang pakiusapan Bakit ba ang taas ng pride mo? Natatawang sabi ni Kael at hinaplos ang buhok niya. Sus, bumuli ka na nga lang. Baka magsisi ka pa. Nakita lang sila ni Zai na nakaupo sa sofa at napailing-iling. Ay nako, lagi na lang ganyan. Away kanina, bati ngayon dahil sa pagkain. Kayo talaga mama at papa, parang bata. Sabi ni Zai sabay higa. Lumapit si Jane at kiniliti ang bata. Aba, sumasabat ka na Ikaw kaya ang dahilan kung bakit kami nag-aaway Kasi po alam ko naman na magbabati rin kayo agad. Lagi naman po Tsaka masaya po ako kasi kahit nag-aaway kayo, hindi kayo naghihiwalay. Sabi ni Zai ng seryoso. Napatingin sina Jane at Kael sa isa't isa at napangiti na lang din. Dumating ang unang araw ng pasukan. Nakabihis na si Zai.
Anak, tandaan mo huwag masyadong tatakbo ng mabilis baka mapagod ka. Tandaan mo, kakagaling mo lang. Paalala ni Jane habang inaayos ang kwelyo nito. Opo mama, promise po. Mag-iingat po ako. Sagot ni Zai. Lumingon si Kael sa guro at seryosong seryoso. Ma'am, pakibantayan mo ng maiging anak namin Pag naramdaman niyang nahihilo o pagod, ipahinga niyo po agad. At huwag pong papasukin sa mga mabibigat na activities. Opo sir, don't worry po. Babantayan po namin. Sagot ng teacher. Pero seryoso Zai, kapag may naramdaman kang masama, sabihin mo agad sa teacher Tatawagan lang namin agad. Sabi ni Jane. Mama, Papa naman Parang hindi ako papasok sa school. Parang ipapadala ako sa digmaan. Okay na po ko. Malakas na po ko. Reklamo ni Zai. Di ba sabi ko sa'yo, Jane? Overreacting ka masyado. Bulong ni Kael. Ha? Di ikaw nang magaling. Baka kasi bumalik yung sakit Sino mag-aalaga? Ikaw ba? Balik asar ni Jane. Oo naman. Siyempre, asawa kita. Anak natin siya. Ang gagawin ko lahat. Sagot ni Kael ng malakas. Namula si Jane at tinapik siya sa braso. Tumahimik ka nga. Maraming tao. Yay! Ingat po kayo, Mama at Papa. Babawi ako sa pag-aaral. Magkakaroon ako ng medals para sa inyo. Sigaw ni Zai habang papasok sa gate. Naiwan silang dalawa nakatingin. Alam mo, Jane, ano na naman? Masaya ako. Kahit ang gulo ng simula. Kahit lagi tayong nag-aaway, nandito tayo. Buo tayo. At gagawin ko lahat para manatiling ganito. Sabi ni Kael at hinawakan ng kamay nito. Sige na nga. Pero tandaan mo, kapag hindi mo binili yung milk tea ko mamaya, gera ulit tayo. Banta ni Jane sabay ngisi. Tumawa lang si Kael. Yes, ma'am. Order na tayo. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos ang lahat. Pero isang araw, may dumating na sulat at tawag mula sa opisina kung saan inaayos ang mga papeles. Jane, may kailangan tayong pag-usapan. Seryosong sabi ni Kael habang hawak ang cellphone. Ano yun? Bakit parang namumutla ka? May problema ba sa school? Nag-aalalang tanong ni Jane. Wala sa school, sa pamilya. Nandito na ang kapatid ko galing abroad, si Mark. Kailangan natin siyang makausap. Nanlaki ang mata ni Jane. Yung kapatid mo? Bakit? Anong koneksyon niya dito? Huminga ng malalim si Kael. Natatandaan mo yung pangalan sa birth certificate? Si Mark. Siya yun. Siya ang biological father ni Zai. Ha? Ang kapatid mo? Gulat na sabi ni Jane. Oo, alam ko na noon pa. Pero pinili ko itago kasi ako ang nagpalaki. At ngayon pinauwi ko siya para malinawan na lahat. Pero huwag ka mag-alala. Alam ko naman na anak ko pa rin si Zai sa puso't batas. Paliwanag ni Kael. Nakita sila sa isang restaurant. Pumasok si Mark na mukhang sosyal at mukhang sanay sa ibang bansa. Nang makita niya si Zai na naglalaro, napahinto siya at tila nanigas. Kael, totoo ba to? Ito ba ang anak ko? Nanginginig na tanong ni Mark. Tumango si Kael. Oo pre, si Zai. Siya yun. Yung sinabi ni Elena noon na akin. Pero huwag ka mag-alala. Pinalaki ko ng maayos. Lumapit si Mark at yumuko para tingnan ng bata. Ay anak. Zai. Ako nga pala si Tito Mark. Ngumiti lang si Zai at kumaway. Hello po, Tito. Ang pogi niyo po Parang si Papa Kael. Tumingin si Mark kay Kael at Jane. Grabe. Hindi ko inakala. Ilang taon na siya. Ang laki na. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Kael. Kapatid kita. Ginawa mong hindi magagawa ng ibang kapatid. Inako mong responsibilidad. Kahit hindi naman talaga sa'yo. Oo na. Drama na naman. Sabi ni Kael sabay tapik sa balikat ng kapatid. Pero itong usapan. Nandito ka para malaman ng totoo.
Okay na yon. Pero wala kang balak kunin si Zay, diba? Kasi alam mong dito siya masaya. Dito siya lumaki. Agad na umiling si Mark. Hindi ka, El. Hindi ko gagawin yun. Nasa abroad ako, may sarili na akong buhay dun. At higit sa lahat, nakikita ko sa mata niyo na mahal niyong bata. Kayo ang parents niya. Ako lang nagbigay ng buhay pero kayong nagbigay ng mundo sa kanya. Talaga? Seryoso ka? Tanong ni Jane. Oo naman. Tsaka ayokong sirain ng pamilyang binuo niyo. Si Zay, sa inyo na yan. Legal na, moral pa. Wala akong karapatang agawin siya. Lalo na't wala naman ako nung panahong kailangan niya ng magulang. Sagot ni Mark ng tapat. Lumapit si Zay at tinawakan ng kamay ni Mark. Tito Mark, bakit po parang lungkot-lungkot nyo? Dito na lang po kayo sa amin minsan para may kalaro na rin si Papa. Kasi lagi po silang nag-aaway ni Mama eh. Kwento ni Zay. Tumawa ng malakas si Mark. Oo nga pala. Kamukha ako sa nung bata ako, no? Ang kulit. Sus, mas makulit ang papa niya. Asar ni Jane. Ay nako, buti na lang at naintindihan mo, Mark. Sabi ni Kael. Kasi kung inagaw mo siya, baka naging magkaaway pa tayo. Pero dahil mabait ka, treat kita. Siyempre, kapatid kita eh. At salamat ulit. Ingatan niyo ang anak ko. Anak niyo. Biro ni Mark. Lumipas ang ilang linggo at naramdaman ni Jane ang kakaibang pagbabago sa katawan niya. Nang magpa-check up sila, doon nakumpirma ang hinala. Congratulations po! Positive po! 2 months pregnant na po si ma'am. Masayang sabi ng doktor. Nanlaki ang mga mata ni Kael at hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Jane na namumula na naman dahil sa narinig. Talaga? Totoo ba yun? O magkaka-baby na tayo? Tuwang-tuwa si Kael at akmang yayakapin sana si Jane. Pero biglang umatras si Jane at seryosong tumingin sa kanya. Oo, at sino may kasalanan yan? Ikaw. Ikaw tong mapusok. Ang sabi ko naman sa'yo, mag-ingat tayo. Ang aga-aga pa. Ang dami pa nating inaasikaso. Si Zay, ang trabaho, ang mga papeles. Paano na to? Bakit ka nagagalit? Dapat masaya tayo eh. Regalo to ni Lord. Magkaka-baby tayo. Nagkatotoo. Depensa ni Kael. Masaya? Paano kung hindi ko kayang panindigan? Paano kung napilitan lang tayo sa lahat ng bagay na to? Kael, ang bigat-bigat. Sigaw ni Jane at tumakbo palabas ng klinik. Humabol naman si Kael. Jane, teka. Anong pinagsasabi mo? Mahal kita. Mahal natin ang isa't isa. Ano bang problema? Wala. Ayoko muna makitang mukha mo. Uuwi muna ako sa parents ko. Doon muna ako hanggang sa may masmasan ako. Sigaw ni Jane at sumakay agad ng taxi at iniwan si Kael na nakatulala. Umuwi si Kael na malungkot at mag-isa. Nakita siya ni Zay na galing school at tumakbo palapit. Papa, welcome home. Nasaan po si Mama Jane? Bakit wala siya? Di ba sabi niya may bibilhin lang siya? Tanong ni Zay habang tumitingin sa likod ni Kael. Napabuntong hininga si Kael at lumuhod para pantayan ng anak. Anak, umuwi muna si Mama sa bahay nila lolo't lola. Nagka-misunderstanding kasi kami saglit. Nanlaki ang mata ni Zay at biglang sumimangot. Nawala ang ngiti sa labi niya. Ha? Umuwi? Nag-away kayo? Bakit? Sabi ko naman po sa inyo, huwag na kayong mag-away eh. Lalo na ngayong may baby na tayo, di ba? Sigaw ni Zay at naiyak na. Gulat na gulat si Kael. Alam mo na anak? Alam ko po. Ramdam ko po eh. Kaya nga po ako sobrang happy. Tapos ngayon maghihiwalay kayo. Papa naman eh. Bakit ba ang kulit-kulit niyo? Ang saya-saya na natin. Tapos sisirain niyo lang. Zay, anak, hindi. Hindi kami maghihiwalay. Galit lang si Mama saglit kasi natatakot siya siguro. Paliwanag ni Kael.
Dapat pinigilan niyo po siya. Dapat pinakita niyo na mahal niyo siya. Hindi yung pinapauwi niyo lang. Paano kung doon na siya tumira? Paano kung hindi na siya bumalik? Ano na lang mangyayari sa baby? Ano na lang mangyayari sa atin? Humahagulgol na sabi ni Zai. Niyakap ito ni Kael ng mahigpit. Huwag ka nang umiyak, anak. Masama sa'yong umiyak. Sorry si Papa. Babawi ako. Pangako. Babalikan natin si Mama. Pipilitin nating umuwi siya. Tinulak ni Zai si Kael palayo. Sige po, puntahan niyo na siya ngayon din. Hindi po ako kakain. Hindi po ako matutulog hanggat hindi bumabalik si Mama at hindi kayo nagbabati. Galit po ako sa inyo. Galit ako kay Mama at lalo na sa iyo, Papa. Tumalikod si Zai at sumigaw pa. Kayo na nga lang ang meron ako tapos mag-aaway-aaway kayo. Ang daya-daya niyo. Doon naramdaman ni Kael ang bigat ng konsensya. Tama si Zai. Ang tanga niya kung hahayaan lang niya ito. Kinuha niya ang susi ng kotse. Dali-daling sumakay si Kael ng kotse at nagtungo sa bahay ng mga magulang ni Jane at handang makipagbalikan at ayusin ang lahat. Dahil alam niyang hindi pwedeng mawala si Jane sa buhay nila. Kaya pala ganon kabigat ang nararamdaman ni Jane dahil sa hormones at mood swings. Kahit maliit na bagay lang, nagiging malaking issue sa kanya. Mabilis siyang mainis, mabilis umiyak at minsan ay parang ibang ugali. Nang malaman nito ni Kael at ng mga magulang ni Jane, doon sila naliwanagan. Hay naku Kael, intindihin mo na lang ang asawa mo. Sabi ng ginang habang hinahaplos ang likod ni Jane na nakaupo at nakasimangot. Ganyan talaga kapag buntis. Sumasabay ang emosyon. Minsan masaya, minsan parang may nagkasala sa buong mundo. Opo ma, naintindihan ko naman po. Sagot ni Kael kahit medyo bugbog sarado na sa asaran. Kahit sigawan niya ako, kahit itaboy niya ako, tatanggapin ko. Basta wag lang niyang isipin na iwan ko siya o hindi ko mahal ang bata. Lumingon si Jane at nanlilisik ang mata. Sus, akala mo naman kung sino ka? Ewan ko ba kung bakit kita pinakasalan? Ang ingay-ingay mo kaya? Umalis ka na nga sa paningin ko? Pero imbes na magalit o umalis, ngumiti lang si Kael at lumapit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tiyan ni Jane. O sige, tatahimik na ako. Pero hindi ako aalis. Dito lang ako. Kahit anong mangyari, dito lang ako sa tabi mo hanggang sa mga anak ka. Kahit araw-araw tayong mag-away. Kahit araw-araw mo akong sigawan. Kakayanin ko. Basta ikaw at ang baby mo, safe and healthy. Namula si Jane at biglang napaiyak. Buisit ka. Bakit bang bait-bait mo? Nakakainis ka. Dapat nagalit ka na lang para may dahilan akong magwala. Tumawa ng mahina si Kael at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ako magagalit sa iyo, Mrs. De La Cruz. Pinagdadaanan mo lang yan. Andito lang ako para damayan ka. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Milk tea, donuts, kahit anong prutas o pagkain na hinahanap-hanap mo, kukunin ko. Dahil sa lambing at pasensya ni Kael, unti-unting humupa ang galit ni Jane. Sumandal na lang siya sa dibdib ng lalaki at humagulgol. Sorry Hindi ko naman sinasadya. Bigla na lang akong naiinis. Bigla na lang akong natatakot. Natatakot ako. Baka hindi ko kayang maging mabuting ina. Bulong ni Jane. Kaya mo yan. At nandito naman ako Magtutulungan tayo. Tayo-tayo lang meron tayo. Sagot ni Kael. Samantala, dumating si Zai galing school. Pagpasok niya, nakita niya si Jane na umiiyak habang yakap ni Kael. Mama? Papa? Okay lang po ba kayo? Galit pa rin po ba kayo sa isa't isa? Tanong ni Zai nang nag-aalala. Humarap si Jane at ngumiti kahit may luha pa sa mata. Ayos na kami anak. Sorry na. Sorry si Mama kasi masungit. Hormones lang daw to. Zai, ikaw na bahala magbantay kay Mama ha? Kapag masyado na siyang masungit, pakainin niyo ng sweets. Opo Papa, don't worry po. Aalagaan ko po si Mama at si Baby.
Masayang sagot ni Zai at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa tiyan ni Jane. Hello, baby! Wag po munang guluhin si mama, ha? Magpapakabait ka dyan, ha? Araw-araw may asaran. Minsan galit si Jane dahil mainit ang tubig. Minsan galit siya dahil malamig ang aircon. Minsan gusto niya ng maasim. Minsan gusto niya ng matamis. Pero sa bawat galit ni Jane, may handa ng pagkain o lambing si Kael. Tinanggap ni Kael ang lahat. Wala siyang choice kundi intindihin, mahalin at pasayahin ang asawa niya hanggang sa araw na maisilang nila ang kanilang munting anghel. Dahil alam niya, sa dulo ng lahat ng iyak at sigawan, mas matibay pa ring magmamahalan silang pamilya. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang pinakahihintay na araw. Isang malusog at gwapong baby boy ang ipinanganak ni na Jane at Kael. Pinangalanan nilang Zion ang bata. Nang makita ni Zai ang kapatid niya, halos sumabog siya sa tuwa. Yay! Kapatid ko na! Ang cute-cute po niya! Mukhang magiging pogi din siya gaya ni Papa! Sigaw ni Zai habang nakadikit sa salamin ng nursery. Salamat po, Lord! Natupad din ang wish ko! Nakatayo naman sina Jane at Kael sa likod niya. Magkahawak ang kamay at nakangiti habang pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Paglipas ng ilang taon, Kael naman sabi ko naman sa'yo, iligay mo sa tamang lugar yung gamit mo. Kaalat na naman. Sigaw ni Jane habang nagwawalis. Sus, ang arte mo naman. Bahay to, hindi hotel. Tsaka ginagawa ko lang para may ginagawa ka Sagot ni Kael sabay lapit at biglang yumakap sa bewang ni Jane. Tsaka mas gwapo ko kapag medyo makalat, di ba? Ew! Ang kapal ng mukha mo. Bitaw nga. Baka makita tayo ng mga bata. Namumula na sabi ni Jane pero hindi naman kumakalas. Ay nako, sanay na sila. Tsaka gusto ko ipakita sa kanila na kahit nag-aaway tayo, mahal na mahal natin ang isa't isa. Bulong ni Kael at hinalikan nito sa pisngi. Sa salay nakaupo si Zai na ngayon ay malaki na at estudyante habang buhat-buhat at pinaglalaroan ng maliit na si Zion. Tingnan mo na lang sila, lagi na lang ganyan. Away bate, bate away. Pero alam mo ba Zion, kaya sila ganyan kasi sobrang in love sila sa isa't isa. Seryosong sabi ni Zai sa kapatid na wala pang muwang. Mama, Papa, tigilan niyo na nga yan. Maghalikan na lang kayo diretso para tapos. Sigaw pa ni Zai. Zai, anak? Ang dumi ng imahinasyon mo? Sigaw pabalik ni Jane habang tumatawa. Totoo naman Kayo na nga ang pinakamasiyang mag-asawa Sagot ni Zai. Lumapit si Kael at kinarga rin si Zion. Oo nga anak, masaya tayo. Lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng hirap, lahat ng lihim, nagbunga ng ganito. Salamat Kael, sa pasensya, sa pagmamahal, kahit ang sungit ko pa rin minsan, bulong ni Jane. Sus, sanay na ako dyan. Tsaka mahal kita, at hindi yun magbabago. Sagot ni Kael at hinalikan ng noo ni Jane. Sa kwento ni na Jane, Kael at Zai, pinatunayan nila na kahit gaano pa kabigat ang problema, kahit gaano karami ang lihim at hadlang, at kahit madalas silang mag-away, nanatili silang matatag at puno ng pag-asa. Dahil sa positibong pananaw ni Zai at sa wagas na pagmamahal ng dalawa, ang dating sakit at lungkot ay napalitan ng saya at paghilom. Ang dating imposible ay naging posible.